Binigyan ng paglilinaw ni Yussi Claire Castro na walang assault na naganap at walang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kagabi. Sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Dumating naman sa araw ang press con ng palasyo si NBI Director Attorney Melvin Matigag at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para magbigay paglilinaw sa naganap sa Senado ng Miyerkules ng gabi. Sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po. Samantala, formal nang naipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa susunod na yugto ng impeachment process. Narito ang detalye. Dumating na sa Senado pasado alas 7 ng gabi noong May 13 ang Articles of Impeachment na dinala ng House of Representatives. Tinanggap ito ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza mula kina House Secretary General Chaloy Garafil at House Sergeant at Arms Ferdinand de la Cruz. Matatandaang inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint noong May 11 sa botong 257 na pabor, 25 na tutol at 9 na abstention. Bunsod nito, opisyal nang inakyat sa Senado ang kaso para sa posibleng impeachment trial. Ayon sa Kamara, ilang buwan ding dumaan sa deliberasyon at pagdinig ang mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga alegasyon sa impeachment complaint ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, graft and corruption, betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Sinabi na rin ni Garafil na inuna muna ng House Secretariat ang pagberipika at pag-aayos ng libo-libong pahina ng dokumento bago ito ipinadala sa Senado. Kasama umano sa records ang mga transcript ng pagdinig, audit findings, financial records, certifications at iba pang ebidensyang tinalakay sa House Committee on Justice. Ayon sa Kamara, mahalagang matiyak na kumpleto at tama ang lahat ng dokumentong isinumite sa Senado. Sa ilalim ng konstitusyon, inaasahang magko-convene ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Doon magkakaroon ng paglilitis kung saan maaaring iharap ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang ebidensya at paliwanag. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na schedule ang Senado kung kailan sisimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, Senate President Alan Cayetano, pinirmahan ng sulat kay House Speaker Bogie D. III na nakasaad na natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa darating na Lunes o sa May 18, ilalagay na sa order of business ng Senate session. Mag-ingat ka lang kung katabi mo yung demonyo. Kung hindi naman, wala namang problema. Di ba? Sabi nung isa, wala sa tabi ko yung demonyo, nasa likod. Okay. No, but seriously, there is the seen and there is the unseen. So when we pray, regardless of your religion, I ask you to rebuke the spiritual attacks. Diba? So you hear of politicians having bailiwicks or baluarte, and you hear of politicians or cities or countries having territories, diba? Sovereignty, diba? So kaya nga pinag-uusapan yung West Philippine Sea. Ganun din sa spiritual world. Di ba? Meron nakadedicate sa Panginoon, meron nakadedicate sa demonyo. So do you think the worst slum houses where putatos ng drug lords at panay shabu yung nandun, or the worst prostitution joints, etc., is will ng Panginoon? Hindi po. Naging teritoryo at altar sa demonyo yon precisely because maganda plano ng Diyos, pero ang nasunod, yung plano ng demonyo. But we are told that there's always hope, no? So, I won't talk politics, but my main message to you today is PTL. Yun yung sinusulat ko parati, which praise the Lord. Pero PTL today, iba yung bibigay ko sa inyong meaning. P is priorities, T is a title, and L is leadership. Sa ibang balita, nais ng bayan muna ang pagsususpende ng Energy Regulatory Commission sa paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAAL sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, dapat din ilabas ng gobyerno ang buong detalye kung saan napunta ang mga nakolektang bayad mula rito. Giit niya, marami sanang mga proyekto ang pinopondahan ng GEAAL at hindi pa naman agad magagamit dahil target umano ito na makumpleto sa 2028. Nananawagan din siya na suspindihin ang iba pang dagdag sigil sa kuryente tulad ng VAT at System Loss Charge na ipinapasa na rin sa mga consumer. Ayon pa kay Colmenares, kailangan umano pang matagalang reforma upang mapababa ang bayarin sa kuryente at maprotektahan ang mga pamilyang hirap sa mataas na singil. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa operasyon ng mga unlicensed shelter para sa mga matatanda at may mga mental health condition. Partikular na pinuna ng ahensya ang social media vlogger na si Daddy Frankie dahil umano sa operasyon ng isang pasilidad na walang permit at lisensya mula sa DSWD. Ayon sa DSWD, nailipat na sa accredited facility ang 3 kliyente mula sa nasabing shelter upang matiyak ang kanilang kaligtasan at tamang pangangalaga. Nilinaw rin ng ahensya na hindi ito biglang operasyon dahil ilang beses na umano silang nagbigay ng notice at technical assistance sa grupo bago isinagawa ang paglilipat. Pinapaalalahanan din ng DSWD ang publiko na bawal gamitin ang video at larawan ng mga vulnerable individual para sa content o pangangalap ng donasyon ng walang pahintulot. Sa iba pang balita, Senator Alan Peter Cayetano sinabi na wala na si Senator Bato de la Rosa. Ito ay aniya kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na wala na sa building ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate na hindi pwedeng mag-aresto sa loob.
He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.